is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Mga friends, mga hinigugma nato mga kaigsunan dinhi sa tibuok nga probinsya sa Biliran. It is April 30, karon is April 30. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Abril, ha? Tomorrow is May 1. Remember that it is holiday, pero sa mga nagmusunod sa trabaho, expected double pay. Bueno, welcome sa atong tulamaron, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa o serbisyo pinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Espina. Kumusta ka mo sa mga 8 ka mga lungsod na sakupan sa atong island paradise of Biliran?
papabalukan ninyo kay na developing na bagyo. Ha? Ting init na ba? Grabe ang kainit. Pero na developing na bagyo nga pwede mo sulod sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado, Saturday. It might hit the Eastern Visayas and Northern Mindanao. Sanglit papainomdom ko sa tanan nga mga mananagat nga pagbantay ka mo this coming Saturday kay may developing na bagyo. Ting init ra ba? Di rin kita ma-expect na magkakamuyada bagyo kutingon na niya mga panahon. Pero bagyo is bagyo. Ha? Pinagbabawal naman po ang mga paggalayag sa mga kadagatan. Harvest sa mga may mga harbison na. Ha? Oo. Pero karon pa man simple pa man ang atong panahon. Anindot pa, galing init lang, init. This is expected to come into the Philippine Area of Responsibility by Saturday. Saturday, and it will possibly hit Eastern Visayas and Northern Mindanao. So, bantayan ta lang kung sa mga development ug sa ang mga panitabo mo abot ka nato dinhi sa atong nasod ug dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Okay. Kumusta nga itong mga walo ka mga lungsod, pagyapon, ang mga parties, ang mga, sa tawagan mga kakainin na pagkatirok, mga pamasyada nga dito sa atong mga beaches, labi na karon kay baga init, summertime, nindot pagpangaligo. Ay di ay karon Abril 30, since it is once 30 ang atong mga eskwelahan. Ang diha sa BIPSO, nagkakamayada era recognition rights. Katong mga estudyante nga with honors, may da mga pasidungog na mupaso sila karon na after the recognition rights, it is the graduation rights. Kinanglan nga mga estudyante labi na ang may mga awards. Congratulations kaninyo sa inyong mga mayong mga buhat and keep up the good work. Keep up the good work. Kaya after graduation, find another job. I mean, you will land a job. Kaya kung dili ka mo maniguro karon nga estudyante pa lang ka mo, and for sure talaga you will fail. But ang mga estudyante, ang mga criminologist, criminology, tanan yung mga courses diya sa BIPSO, diya ang karon April 30, may ada dito recognition rights. Siguro mga pagsulod sa Mayo 7 man siguro ang graduasyon. May 7 ang graduasyon. So congratulations. Apil na ang mga ginikanan ninyo. I-congratulate ko po ng mga ginikanan ninyo kay sa ilang mga panlimbasog, sa ilang mga paningkamot nga ikaw maka-eskwela o pagpadara sa inyo nga sa eskwelahan, kanada ko ang budget, talaga ma-budget ka mo, labi na kung dili ka mo taga dini sa Naval, magbabudget ka mo sa inyong boarding house, sa inyong pagkaon, sa inyong pamasahe, mga project pa, sa pamandina, and everything. So paningkamot na sa ginikanan, kung wala sila, wala pod
kamo diha sa kanang sa mga tunghaan. So congratulations sa pila sa inyong mga parents. Okay. What is today? 30. Unsa ni nga balita? Di na magdugay. Ang May 12 ba? Kay May 1 na tomorrow, it is holiday. Pero niya, babasahon ko ang national and local elections and barn parliamentary elections. Alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Bueno, ito sa ang atong Biliran Provincial Police, nakadakop na pud sila og high value target. Listen to this. Kamo ayaw gud kamo paggamit aning mga pagtaga-shabu. Kay kanang this is very dangerous. Kahuna pa lang primero pa lang paggamit ninyo mga Superman ang inyong mga feelings. Then after all, a week after, utan na kamo. Ang inyong utok will shrink. Talaga. So never use this kind of drugs, methamphetamine or shabu. Dagan pagyapon ang mga kabatanunan nga gusto ang uban mga for trial. Kay ang benefit nila according to them ang less daw nilang pagtulog katapos parang Superman daw, parang Superman sila. But after all, paggamit ninyo, even once, do not try this in your very self. Talaga masisirang buhay ninyo. Even once, kay pag-try ka mo, makausa, magin-agin. Pag-try ka ron, pag-sunod nga wadlaw, kuwan ka na pod, until nga mahuk ka na. Mahuk ka na. May mga advices man diha sa mga kuwan, may mga advices man sa kaninyo. Nga never use this illegal drugs, labi na ning amphetamine, hydrochloride or known as shabu. So din sa atong probinsya sa Biliran, a major breakthrough in the fight against illegal drugs. The Biliran Provincial Police Office under the leadership of Police Colonel Erwin Portillo, the provincial director, arrested a high-value individual during the anti-drug operations last April 26. Dire sa Barangay Karay-Karay. Dire, Barangay Karay-Karay, Naval, Biliran. Through the concerted efforts of the Provincial Drug Enforcement Unit o PDO, the Naval Police Municipal Police Station and the Biliran Provincial Intelligence Unit, authorities nagmalinampuson sila nga madakop kining si alias Sayong saka dinhi sa Karay-Karay, alias Sagi, alias Ramani. Usa ka 43 anyos nga laborer nga residente dinhi sa Barangay Karay-Karay. 43 anyos na nga nini, daran na, mas more pa kung katong mga batanon. Kaning pagtaga drugs, ayaw good ka mo, pagsuway aning, never use this. The suspect tag in the illegal drug link diagram is considered a significant player in the local drug network. Kay kaning pagtaga-drugs, bad daw, syndicated kini. Says during the operation,
where one heated sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu. One additional heat sealed transparent plastic sachet of suspected shabu diha sa iyang possession mismo. Og nakuhaan siya og 500 pesos genuine gingamit kini kumo buy bust money. All the necessary markings and inventory of the confiscated evidence were properly conducted on site by the in the presence of the mandated insulating witnesses. Ang mga kuan, ang mga representatives gikan sa National Prosecution Service, mga elected officials, kinanglan man po ng barangay officials, para ma-comply ang ma-comply ang requirements sa balaod. So, ang suspect was immediately brought to the Naval Municipal Police Station for further documentation. So, pre-balugod kini sa mga batanon, dili lang kan mga batanon. Look at this, ha? 43 years old nga nagngangalang Sayong na taga diri sa Barangay Karay-Karay. So congratulations sa atong Biliran Provincial Police. They are also doing illegal gambling campaign, illegal fishing. Tanan nga mga illegal, they are doing their very best na mapuy-puy kini nga mga illegal nga mga gawain. And then so that mami-maintain ang peace and order dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Kaya nindot gad kung baga nagpuyo kita sa atong probinsya nga peace-loving people. No, why drugs? Labi na kini nga drugs, why kawat? Kung unsa pa man din nga atong angay sawayon, nga mga bagay nga bansaban ng mga tao. Okay, bueno. Kira na lang kaadlaw. Tomorrow's may 12 days na lang before elections. Sa May 12 ang national and local elections. May kuan din sa ato, problema din sa ato sa probinsya sa Biliran kay ingong kupad is generally peaceful, generally peaceful province. Alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Regular voting hours alas 7 sa buntag sa May 12 until alas 7 in the morning until 7 in the evening. Habang bumuboto gamit ang ACM machine. Number 1, pagtigaman ka mo kung sa'y buhaton na to, kay basing pag-abot sa eleksyon, dili kita kaibalo kung unsay atong buhaton. Pumunta, lumapit, number 1, number 1. Pumunta, lumapit, muduol ka mo sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number, and the sequence number. So, masulod ka mo presinto kay mga pila-pila pa man ni pila-pila. Pagkasulod din nyo dito presinto, number 1 nga bubuhaton mao na to. Sa electoral board, duol sa electoral board. Ikaduha, ang balota, may yada tinatawag na ballot secrecy folder.
at may marking pen mula sa electoral board at magtungo sa waiting area upang bumoto. Okay. Pwede ka mo pagdala ngadto didto og kopya nga ang mga notes kahit dagan ra ba ang mga kandidato karon dinhi pa lang sa atong lokal, dagan na ang mga senador, dagan na ang mga party list, dagan na dagan na gyapon. So number 3, ang bilang sa kaliwang tabi sa pangalan ng kandidatong nais mong iboto. O ibotot ang tamang bilang ng kandidato na maaaring iboto sa canvas sa bawal ihain sa bawal na posisyon, sa bawat posisyon. Oo. Okay. Ang bilog sa kaliwang tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto, iboto lamang ng tamang bilang ng kandidato sa nasabing na maaaring iboto sa bawat posisyon. No. So you have to shade the oval. Number 4. Ang kalista sa automated counting machine, kaning gitawag nga ACM. Ano ni? Anay, ibagagag mo yun nga litra. Ang ano ni? Di na nababasahan ni. Basta, mao na to, tanan ha, mao na to. Basta ang katapusan, magpabutang og indelible ink sa kuko. Sa kanang hingtuturo para to prove that you have voted already. So May 12, May 12, kumbaga bugising og sayo-sayo ang buwan para di na mainitan, go to your precinct. Dinhi sa atong probinsya ang pagpipilian ang gobernador, provincial governor, premier congressman. Mabutos sunod, mabutos kamo for governor. Boto saya gud kamo kay nga limot, tayo pagsayangi ang inyong mga boto. Governor, vice governor, and then members of the sanggunian. 8, upat nga pagbubutuhan. 4 din sa first district ug 4 dito sa second district. Bali 8 nga pagbubutuhan ninyo. Nga kada ngarin na punta sa pagka-mayor. Mayor, mo kandidato mga mayors, vice mayor, o mupili sa mga konsihalis. Aron daw, magkamayada kita liderato kompleto ng mga konsihalis. Mga councilors, municipal councilors. So mayor, vice mayor, hindi municipal councilors. Mao na nga itong pagpipilian din niya. Ang pagboto. So, na mo'y voters information sheet. Kinanglan mi na kamo sa mga
inyong mga panimalay, ang voters information sheet. Kaning voters information sheet, ito ang naglalaman ng sample ballot at ilang mga paalala kaugnay sa halalan. Ako may dana kukuha ninin voters information sheet, ha? May dana precinct number, voting center, kung asa, may ngalan na o kumpletong address. Ay, bawal diya, yan ko na. During the election day, May 12, no picture taking or video recording inside the voting precinct during the election day. No picture taking, walang pagpipicture-picture o video recording, ha? Per COMELEC resolution number 11076. Kaya may kini mga penalidad para sa mga violators, ha? Number 1, imprisonment kini ranging from 1 to 6 years pagkapriso gikan sa usa hangtod 6 ka tuig nga pagkapriso. Perpetual disqualification from holding public office, disqualifikasyon na paghawid og mga posisyon sa gobyerno hangtod sa kahangturan, perpetual disqualification, ayaw gud ka mo pagtalapas niya ni nga balaod. So tigaman ka mo sa inyong mga kaning mga during elections, stricto ba kini kay may mga reglamento naging papasunod ang atong komisyon. Unsa pa, during the election day, katong mga mga palawog, dili pwede pagpalit, pagbaligya og mga hurubog nga mga imnunon to ensure nga ang atong elections hapsay. Para way hubog, way masamok. So tigaman ka mo. Dining liquor ban, this is on May 12, Ailanin ka mo pag inumin mga maka-urubog, kaya madakop nga ni ka mo, say a violation to the Omnibus Election Code, ang atong takna, 28 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpuminulan gyapon kamo sa atong tulumanon na Sibya sa probinsya sa Biliran. Ay kamo kang nalimutan, advance information, mga informasyon, basing karong Sabado. May developing lagi nga bagyo na musod din sa Philippine Area about responsibility. So sayo pag impapaybalo na ang mga mananaragat, mga biyahedor nga pagkuang ka mo permi sa balita, kung unsa na ang balita tomorrow, the next day, kay ting init trabaho karon na we do not expect na kay may bagyo dito na nagkukuha pa lang, namumuo pa lang dito sa Pasipiko. Namumuo. Pero nakabalo man kita nga pagbagyo na talaga na mumonitor nato nito. Na mumonitor nato ang dagan na sa pagporma niya kung asa rurumbo. Mumonitor, there is that may da kita mga gamit nato sa science into that, ang pag-asa, may da mga gamit nga pag-detect sa bagyo. It may hit daw the Eastern Visayas and the northern Mindanao. So, wa pa man karon. Sige. Enjoy lang gyapon kita tanan. Ang heat index. Kadelikado ang init sa kapanahon.
dagan ni unsa to na namatay ang mga traffic enforcers duha. Oh, may mga traffic enforcers nga na heat stroke, may tungod sa kasubra nga kainit. So that's it ang atong mga painumdum sa kaninyo. Okay. Tagna 32 minutos ang nakalabay sa alas 11. Bueno, tomorrow May 1, tomorrow May 1, that is a holiday. Kita ada din sa kakalendar May 1, that is Labor Day. Oh, tomorrow May 1. Bueno, din lang usahan nato temporaryo tatapos ang atong tulamanon karong adlaw Sibya sa probinsya sa Biliran. Sa ngalan sa atong langdon nga gobernador, si Governor Gerard Espina o si Attorney Ed Igano sa Provincial Information Office sa atong Kapitolyo. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto. God bless and mabuhay! Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa